magpakailanman hindi magbabago. Kayo ba ay naniniwala sa reincarnation? Na ang bawat isa sa atin daw ay nabuhay na noon sa ibang anyo o katauhan? At nangyari na ba sa inyo yung tinatawag na deja vu? Ito naman yung may mga pangyayari sa buhay mo ngayon na pakiramdam mo nangyari na noon pero hindi mo maalala kung kailan at saan. Dalawa lang po yan sa mga elemento ng aming mahiwagang kwento na aming ihahandog sa inyo ngayong gabi. Isang love story na may halong horror at mystery. Natitiyak kong nasasabik na rin kayong mapanood ang kabuuan ng aming episode na pinamagatang A Ghost from My Past, The Jade Martin Story. Welcome sa aming Ghost Tour Wook. Ako si Jade, ang tour guide ninyo, at ang makakasama ko si Kat Kat. Di baling makakasama nyo kami for the next 3 hours. At gusto namin kayong i-welcome at makita ninyo kung gaano kaganda itong lugar na ito, especially ngayong gabi. Hey! Excuse, the two of you, will you please... sige, I'll just text you later, okay? O, halika na. Simulan na natin. Lugar na ito, sobrang historical nito. Dito naganap yung gera noon. Isa ito sa pinaka-old district. At saka maraming mga Amerikanong namatay dito during war. Dito naman, ang tawag dito ay break-up park ng mga Amerikano at mga Pilipinang mga magkakasintahan dati. Kasi alam nyo, sila, pinaghihiwalay sila dati. Kasi kailangan na nilang bumalik sa kanilang mga bansa. Kaya kung may maririnig kayong mga umiiyak o mga nagdadalamhati, yun ay dahil hindi pa rin nila tanggap ang kanilang mga paghihiwalay. Sandali lang po Parang may nararamdaman akong negative energy. Isang spirito. Isa daw siyang gwardya. Naka-uniform siya ng... Talaga pare, tagal-tagal na naalala ko pa yung chick na yun pare. Shh! Quiet! Interesado pa talaga kayo sa tour na to? Ay. Sa lugar na ito, maraming poltergeist activities na nagaganap. Minsan, sinasara tong museum na ito kasi may mga espiritu na talagang nanggugulo. Nako, ma'am. Di po totoo yung mga multo-multo na yan. Kaya magpapaniwala. Ay, excuse me po. Yung mga ghost kasi ayaw nila yung nagagambala sila. Oo, tsaka kung hindi kayo interesado dito sa tour, pwede naman kayong lumabas. Okay, ma'am. Mga espiritu, kayo nang bahala dito sa dalawang to, ha? Pagpasensyahan nyo na. US. At ito yung mga ginamit nila sa giyera noon. Uy, pare, umaangat. Nakita niyo po, ma'am, umaangat. Uy! Oh! Uy! Uy! Ma'am! Excuse me lang po. Magsisiyar lang po kami, ma'am. Jane. Jane, bago itong iyong kakaibang love story, tell us about yourself. Ilang taong ka na? 43 na po ako sa ngayon. You are married? Married po ako, may 4 na anak. Madalas ka raw makakita ng mga kakaiba. Nung bata ka, Una po doon sa bahay namin mismo kasi lumang bahay yun eh. Oo. So minsan may mga nakikita ako naglalakad, bumababa sa hagdan, tapos nawawala na lang bigla. what was the scariest? Sa bahay ng tita ko, nakita ko yung ghost ng tito ko kasi namatay siya eh. Okay. Tapos nung nilalapitan ko siya unti-unti, nagbabago yung itsura niya. Nung face-to-face na kami, parang naging nakakatakot na yung itsura. So doon lang ako nakaranas nung nag-freak out ako for the first time. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank Thank you. you, sir. I want to personally thank you for the tour. It was an awesome experience. Thank you, sir. Thank you. Uy. Anong nangyari sa'yo?
Uy, galaw-galaw. Baka ma-stroke ka. Nangyari ba't natulali ka bigla? Hindi kasi parang may nagbigay na sa akin dati ng ganitong klaseng bulaklak. Hindi ko lang matandaan kung sino ang nagbigay at kailan. Deja vu lang yan. Ikaw naman na-experience ng kahit na sino yan. Sabi nga nila na deja vu daw tayo pag kami nangyaring para bang familiar kasi nga daw nangyari na yan sa past life natin. Eh baka naman kasi nabigyan ka na ng ganyan ng asawa mo noon. Ikaw naman no, kaya bigla kami naalala. Si Ronald, naku, panahon pa yata ng kopong-kopong nung huli akong binigyan ng bulaklak nun, no? Tsaka hindi siya yung nagbigay ng ganitong klaseng bulaklak sa akin. Basta meron. Hindi ko lang matandaan kung sino, kailan at saan. Basta meron. Uy, sino kinakabayan mo? Yung multong walang mukha, ayan siya, oh. Nakatingin siya sa atin. Ay, sus! Ano naman ang espesyal dyan sa multo na yan? Eh sabi mo nga, di ba? Normal na sa'yo yung may nagpapakita sa iyong mumu. So, ano ka na nga? Baka naghihintay na yung praning mong asawa. Halika na! Halika, dali. Halika na. Papakilala. Gusto mo lakas na ng hangin. Kinikilabutan na nga ako. Oh. Halika na. Uy! Halika na! Hi, mga anak! Tapos na ba kayo sa paggawa niyo sa assignment? Ito, oh. May pasalubong ako, kaya magmerienda muna tayo. Tara, mga anak. Wow, may pakay si nanay. Meron po bang okasyon? Oo, nanay. Oh, halika na. Maganda na kayo. Pwede namang... Oh. No. Ginabi ka na naman ako eh. Minsan na nga ako umuwi dito galing sa biyahe. Di pa kita maabuta. Eh, ikaw. Darating ka, nakainom ka pa. Eh, kung yung pinangiinom mo, dinadagdag mo na lang sa budget natin dito sa bahay. Mabuti na nga lang may nadudukot ako sa pag... Ano? Pinagmamalaki mo yung trabaho mo. Para ka naman pokpok dyan eh. Alam mo, 10 oras ka ng gabi umuwi, puro foreigner pa yung kasama mo. Baka naman talaga may lalaki ka na. Kaya mayabang ka na ngayon. Pwede ba? Ilugar mo nga yung pagsiselos mo. Oh, buti nga, nagsiselos pa. Ibig sabihin, may pagmamahal pa. So, utang na loob ko pa ngayon na mahal mo ko. Kasi ang alam ko lang na mahal ay yung mga bilihin dyan sa palengke. Tsaka pwede ba? Kung talagang mahal mo ko, edi sana naalala mo man lang na anniversary ng kasal natin ngayon. Thank you! Salamat din po. I-recommenda niyo ako sa mga kaibigan niyo, ha? Opo, thank you. Thank you. Ingat. Multong walang mukha. Ikaw ba yan? Alam ko na nandyan ka. Kahit hindi ka magpakita, nararamdaman ko na ikaw yan.
Oras na ang pagpaparamdam at pagpapakita sa kanya ng multo na walang mukha. Nakakatuwa yung lalaking multo. Yung walang muka. Yung palagi nagpapakita sa akin. Kasi, alam mo, sa lahat ng mga multong nagpapakita sa akin, kakaiba talaga siya. Pero yun, no, kahit saan ako magpunta, sunod ng sunod sa akin. Hindi kaya may kailangan sa'yo ang Casper the Friendly Ghost na yun kung bakit kanya laging kinukulit at sinusundan? Ewan natin. Mars, bakit? May problema ba? Mars, kasi yung kanta eh. Kanta? Parang narinig ko na siya. Tsaka parang... Parang pamilyar sa akin yung tunog. Kinakanta ko na yan dati. Sintonado nga lang. Naku, Mars, nade-deja vu ka na naman siguro. Parang lagi ka na lang nade-deja vu. Ano ba yan? Gusto ko na tuloy maniwala na may past life ka. Ewan ko ba, Mars? Pakiramdam ko, parang malaking bahagi ng buhay ko yung kantang yan. Pakiramdam ko tuloy. Ang lungkot-lungkot ko. Mars, okay lang yan. Ba't kaya, ay ganito na lang. Ikwento mo kaya sa akin ulit yung pinagdadaanan niyo ng asawa mo. Di ba nakwento mo sa akin dati yon? O baka yun yung reason kung bakit ka nalulungkot? Siguro nga, Mars. Alam mo, hindi naman kami palaging ganito dati. Di ngayon, away kami ng away. Normal lang ba yun sa mag-asawa? Yung nawawala na yung romance sa isa't isa. Eh kasi syempre sa age ko parang hinahanap-hanap ko pa rin yung sweetness, yung lambing. Tsaka di ba dapat sa true love forever yun? Kaya naisip ko tuloy baka naman hindi si Ronald yung true love ko. Baka naman may iba akong soulmate. Mukhang nandito na naman siya. Kakaiba na to, Mars, ha? Bakit kaya hindi mo siya subukang kausapin? Baka naman may kailangan siya. Baka nangangailangan siya ng tulong kung bakit kanya laging nilalapitan. Diyos ko, Mars. Historically, talagang napakaraming namatay doon. Nagkataon ba na merong spirit doon na napalapit sa'yo, nakilala mo? Meron po. Meron. Hello? Nandito ka ba? Lalaking sumusunod sa akin palagi. May gusto lang naman ako itanong sa'yo eh.
Dito ka ba nakatira? Kasi gusto ko lang malaman kung bakit ka palagi nagpaparamdam sa akin. Baka naman may maitulong ako sa'yo kapag kinausap mo ako. So, sige na, magpakita ka na sa akin. Mamang Multo? Ikaw na ba yan? Gusto ko lang naman malaman yung pangalan mo. Anong multong pinagsasabi mo? Nandito ako para sa photoshoot ko. Si Raul yung babae to, ah. Pa yan? Alam mo, dahil sa'yo kaya napapahamak ako. Ako patuloy ang si Raul. Ako pa yung baliw. Bahala ka kung ayaw makipag-usap sa akin. Selfie na lang ako. Pogi. Sobrang napakagusto. Ay, naku, kaya naman pala. Andiyan pa ba yung litrato sa'yo? Pwede mo makita? Nasa cellphone ko. Nasa cellphone? Pwede nating makita. Tingnan ko kung talagang gwapo. So, nung nakita mo siya, tama bang sabihin na you were a woman in love with a ghost? I wouldn't say in love, pero talagang napaka-attractive kasi nung itsura eh. Wow! Ay, naku, gwapo. Jade, pinatignan na rin namin yan sa kakilala naming expert sa photography. At sa nalalaman namin na legitimate daw ang nakuna mong picture na kasama yung ghost na ito. Eh kung yung naka-uniform siya ng sundalo dito, malamang isa siya sa mga Amerikano at Pilipinong namatay because of hunger and suffocation during the battle here in Manila noong 1945. Eh, bakit naman siya magpaparamdam sa akin? Ano namang kailangan niya? Maaring higit pa ang kailangan niya sa'yo. Nasa side ko. Malakas ang nararamdaman namin na may kinalaman ka sa past life ng ghost na ito. Mars, ikonsulta na kaya natin yan sa isang past life regression expert. O, tamang-tama, di ba? Kakadating lang ng friend mo galing sa ibang bansa na expert doon. O, itry kaya natin sa kanya. Kat, naniniwala naman ako sa past life eh. Kaso lang, ang dami-dami ko nang problema. Maniniwala pa ba ako sa multo? Unahin ko pa ba yun? Tsaka yung nakaraan, hindi na dapat binabalikan. Scott. 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 Ano namang Scott yan? Sabi ko na nga ba may lalaki ka? Si Scott yung nagpapakita sa aking multo. Sa panaginip ko, dinadalaw ako. Pati sa kanyang mga panaginip, ay nagparamdam ang Amerikanong sundalong multo kay Jade. Dahil dito, pumayag na si Jade na sumukan ang past life regression
para malaman niya kung ano ang dahilan ng patuloy na pagpapakita sa kanya ng multo. Hindi ako si Jim. Ako si Emiliana. Pakahusay mo talaga, Emiliana. Halika. Maraming panauwi ng nais makadaw upang palad ka. Ipagpaumanhin mo, Alfonso, ngunit may nakatakda na akong kausapin ngayong gabi. Walang iba kundi ang aking kasintahan. Andiyan na pala siya. Your favorite Calachuchi flowers, my Emmy. Happy first anniversary to our love. Iniibig kita. Mahal na mahal din kita, Scott. Halika, maupo tayo doon. Oh, sige. Let's go. Excuse me. Okay. Mars, ano? Kamusta? Success ba? Bumalik ka na ba sa dating buhay mo? Si Scott, nakita mo ba doon? Oo, Kat. Nakita ko nga si Scott. Ako bilang si Emiliana at si Scott ang boyfriend ko. Kaya pala pamilyar na pamilyar sa akin yung bulaklak ng Calachuchi. At saka naaalala mo yung kanta? Dahil bahagi pala sila ng aking buhay dati at ang pag-iibigan namin ni Scott noon. Kung gano'n, tama ang handudan namin na ikaw ang reincarnation ng dating kasintahan ni Scott. Kaya pala mula nung nakita ka niya, hindi ka niya tinantanan. Pero parang bitin yung pagbabalik ko eh. Ano na hong nangyari sa amin ni Scott? Bakit nandito pa rin ho siya? At saka pag-alagala yung kaluluwa niya. Pwede ho ba nating ulitin? Kasi parang curious lang ako kung ano na nangyari sa aming dalawa. I'm sorry to say this, pero hindi kayang sagutin lahat ng tanong mo ng past life regression. Ganun po ba? Pero ngayong alam ko na kung sino at ano si Scott sa buhay ko. Gagawin ko ang lahat upang malaman ko kung ano nangyari sa kanila ni Emiliana. Scott, this is my first time. No. This is not my first time seeing a ghost, a multo, but, I don't know. This is my first time talking to someone like you na hindi ko alam kung nakakaintindi ba yung mga namatay ng multo sa kung ano-anong lengguwahe. Scott, I already knew kung bakit
mo ko hinahabol, kung bakit ka sunod ng sunod sa akin. But what I want to know is, what happened to us then? Amy, my honey, my love. Tomorrow I really want to prove my love to you. Because tomorrow, I want to meet your family to formally ask their permission for you to be my wife. Would you like me to be your husband? Of course. Of course. Of course, my answer will be yes, Scott. I want to be your wife. All right then, so I see you tomorrow. Same place, same time. Scott, kahit kailan, kahit saan, hihintayin kita. Basta makasama lang kita habang buhay. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka na umasa eh. Ilang araw ka na nag-aantay dito. Hindi na dadating si Scott. Niloko ka lang nun. Dahil sa nooy hindi maipaliwanag ang biglang pagkawala ni Scott. Tanging ang may-ari ng bar na si Alfonso ang nagsilbing sandalan ni Emmy. Dahil may lihim pala itong pag-ibig kay Emiliana. Nagtapat si Alfonso ng kanyang saloobin. Nagpakita ng kabaitan at tiyaga si Alfonso. Kaya naman unti-unti ring nahulog ang loob ni Jade at pumayag na ring magpakasal dito. Amy! Amy, I was desperately looking around and asking people for you. Oh my God, Amy, I'm so sorry. I'm sorry. I hope you're not mad at me for not making it that day and the days that follow. Amy, I swear to God, I never ever stopped reaching for you, Amy. But that time, there is an immediate order for us to leave this country. A call for duty. Amy, look at me. I'm back. I still want your love back. I still want to be with you. Amy. Halika na. Hey, wait! Traitor! Hoy! Traitor! Hoy! Tumigil na kayo! Stop! I said enough! Wala ka ng karapatang manggulo dito, Scott, dahil iniwanan mo ako ng walang paalam. No! I never left without saying goodbye. I wrote you letters, Amy. I even addressed all the letters to Alfonso because he told me your parents wouldn't agree for a relationship. He told me that. But instead, I was the one waiting for your response, Amy. But it never came. Pero wala naman ako natatanggap eh. Amy. Anong ginawa mo sa mga sulat sa akin, Scott? Bakit hindi mo binigay sa akin ang mga sulat ni Scott? Bakit? I trusted you, Alfonso. He doesn't deserve you, Amy. He's a liar. He fooled us. He's a liar. Amy! 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 Don't you ever listen to this guy again. He's a liar. Amy, I'm the one who deserves you. I came back to the Philippines just to be with you. To be with you again, Amy. I'm sorry, Scott. But it's too late. I'm already married to Alfonso.
Maraming salamat. Pinatawad mo ako. Emmy. Emmy, salamat pinili mo ako. Sana mapatawad mo ako. Sana patawarin mo ako, Emmy. Ano pala yung nangyari sa love story natin? Destiny. Ninyo ni Emiliana. Hindi pala siya happy ending. Ang sad naman pala na nangyari kay Scott tsaka kay Emmy Mars, ano? Ano kaya nangyari kay Scott pagkatapos? Siguro hindi na yung nag-asawa ulit. Feeling ko nakamatayan na ni Scott yung pag-ibig niya kay Emmy. Kaya, yun, hindi matahimik yung kaluluwa niya at hindi makatawid sa langit. Ay. Kaya nga nung nalaman ko yung nangyari sa kanila, pakiramdam ko parang nangyari talaga yun sa akin. Kaya nga nakukonsensya ako eh. Ha? Bakit naman? Eh kasi di ba nga, si Emiliana ang dahilan kung bakit nasasaktan si Scott. Eh si Emiliana yung dating ako. Kaya yun, pakiramdam ko, yun pa rin yung nakikita sa akin ni Scott. O ano na ngayon ang nangyari after that? Nung nag-regression ka na, past life regression, anong reaction ni Scott nung nabulgar na lahat yan? Ang nakita ko lang po na scenario is he walked away kasi hindi ko magawang iwan yung husband ko. Alam niyo naman ang mga babae ng araw, very much dedicated. So, in a way, nagkaroon siguro siya ng perception na pinipili ko yung husband ko over him. So that was the last scenario na nangyari doon Na nakita ko siyang buhay doon sa past life regression ko. Sa past life regression. Oh. Gabi ka na naman ako eh. Siguro nakipagkita ka na naman dun sa kaibigan mong multo, no? At least, yung sinasabi mong kaibigan kong multo, handang magpakamatay para sa akin. Eh ikaw, halos patayin mo na yung sarili mo dyan sa pag-inom eh. Oh, bago to ah. Talagang pinagmamalaki mo na yung lalaki mong multo. Pinagsiselos mo ba ako? Paano naman ako magsiselos ay multo yun? Well, gusto mo, magsama na kayo eh. Scott, I'm really sorry about you and Emilia.
for the sorrow it cost you. Kung may magagawa lang sana ako. Tell me, Scott, baka naman may magagawa ako. Sa bagay, ano bang magagawa ko? Dami-dami ko nang iniisip. Dami-dami kong problema. Ikaw naman kasi, dumating ka kung kailan ang dami-dami kong problema sa asawa ko. Pati yung mga anak ko apektado. Naisip ko lang, pareho pala tayo. We both have troubled souls. I wonder kung tayong dalawa kaya yung magkatuluyan. Siguro, mapapanatag na yung kaluluwa mo. At saka sa tingin ko, mag-iiba yung buhay ko. Hindi ko mapapang-asawa si Ronald. At baka ma-reincarnate pa yung body mo. At saka syempre, pagtatagpuin tayo ng tadhana nun. Kung mamatay na lang kaya ako ngayon, sa tingin mo ba, magkakasama na tayo ng tuluyan? Sa tingin mo ba may forever tayo? Habang tumatagal, mas lalo pang lumami ang pagsasama ng mag-asawang Jade at Ronald. At sa tuwing sila ay nag-aaway, nagkataon namang nagpapakita si Scott sa mga panaginip ni Jade. Hanggang sa... Jade, ano ginagawa mo dyan? Uy! Jade! Jade, ano nangyayari sa'yo? Papakamatay ka ba? Nasaan si Scott? Nasaan si Scott? Bakit mo ba ako pinigilan? Nasaan si Scott? Sana hinayaan mo lang ako! Sana hinayaan mo lang ako mamatay! Jade! Dahil sa pangyayaring ito, unti-unting napagtanto ni Ronald na hindi na biro ang nangyayari sa asawa niyang si Jade at ang epekto ng multo sa kilos at pag-iisip nito. Ay, good morning. Pinagluto kita ng paborito mo. Teka, sabay na tayo mag-almusal bago ako bumiyahe. Jade, tsaka iniisip ko, huwag ka na siguro muna pumasok. Baka nasa-stress ka sa trabaho mo eh.
Huwag kang mag-alala. Ako na munang bahala sa mga bata. Tsaka promise ko sa'yo, hindi ko na pasasakitin ulo mo. Hindi na ako iinom. Teka na. O bakit ayaw mo pa rin kumain? Sige na. Baka kasi nalilipasan ka ng gutom, kaya kung ano-ano pumapasok sa isip mo eh. Jane, pwede ba? Tigilan mo na yung pagpunta doon sa paranormal activities. Hindi, huwag mo sanang mamasamain, pero tingin ko dapat sa psychiatrist tayo magpunta eh. Para kasi iba na yung kinikilos mo. Hindi ako baliw, Rona. At alam ko yung mga pinagagawa ko. At higit sa lahat, alam ko yung nararamdaman ko. Sabi ko na nga ba, dito na kita matatagpuan ulit eh. Kakatawag lang sa akin ng asawa mo. Worried na worried siya sa nangyari kagabi. Lately, napapansin ko ha. Parang lagi kang wala sa sarili mo. Pati trabaho mo, napapabayaan mo na. Diyos ko, Mars, ano bang nangyayari sa'yo? Tsaka bakit pa palagi kang nandito? Ano bang meron dito? Hinahanap ko kasi si Scott eh. Scott! Scott, please naman no! Please, magpakita ka naman sa akin! Kat, nagagalit yata sa akin si Scott kasi hindi ako nakasama sa kanya kagabi. Naku, Mars! Huwag na huwag mong gagawin yun, ha? Huwag na huwag kang sasama sa kanya. Baka yun na lang yung nakikita kong paraan para manahimik kaming dalawa. Pakiramdam ko kasi napaposes na ako ni Emiliana eh. Hindi pa si Emiliana tsaka ako iisa. Kaya hindi na kami pwedeng maghiwalay. Yun lang yung nakikita kong paraan para matupad at matuloy yung pagmamahalan naming dalawa ni Scott. Diyos ko, Mars. Parang hindi na talaga ikaw yan. Nagmamahal ka na sa isang taong patay na. At kahit multo pa yung si Scott na yan, kasalanan pa rin dahil parang nagtataksil ka sa asawa mo na si Ronald. Diyos ko, Mars. Uy. Anong kasalanan doon? Matagal nang patay yung pagmamahal sa akin ni Rona. Anong ginagawa niyo dito? Biling kasi ni tatay na lagi ka namin bantayan. Baka daw kasi kung ano gawin niyo, Nay. Ay, subukan niyo po kayong kumain. Kasi po, nangangayayat na po kayo. Eh, parang di na po kayo natutulong yan eh. Nay? Nay? Magpapatuloy sa ganitong kalagayan si Jane. Samantalang si Ronald naman ay tuluyan ang nagbago at hindi na muling bumalik sa kanyang mga bisyo noon. Sabi ng mga anak mo,
nitikim daw, hindi ka kumakain. Baka naman magkasakit ka na yan, Jade. Ha? Paano yung mga anak natin? Kahit huwag na para sa akin. Para sa mga anak na lang natin, napapabayaan mo na sila eh. Alam ko, naging pabaya rin naman akong ama. Tsaka napabayaan din kita, pero nagbago na naman ako eh. Kaya lang nagbago ka rin sa akin eh. Kaya kung gusto mo, di ako na lang yung lalayo. Baka kasi kaya ka nagkakaganyan dahil sa akin. Jade, gusto naman kitang ipaglaban eh. Kaso ang hirap. Kasi multo yung kalaban ko, hindi ko naman nakikita yun eh. Wala akong kalaban-laban. Jade. Unahin nga natin ha, regression, hypnotism. Meron bang kaibahan yan? Kasi Well, they yeah. do regression Yes. by hypnotizing, Yes, right? yun yung method. Oh, that's the method of... Yeah, that's one method of looking to other past lives. Eh, ano daw yung objective ng isang tao na sumailalim sa life regression o hypnotism? Okay, Ano ba that's dapat? where I'm very careful. Why? Kasi maraming tumatawag sa akin, gusto magpa-past life regression, gusto magpa-past life reading. Some use it as a form of entertainment. Curiosity. Curiosity. What's wrong with that? You're curious. You just want to know. Well, kung minsan, ang nangyayari, imbis na makatulong sa kanila, yung ego nila nabubus masyado, ang nangyayari, nagiging underdog na nila yung mga tao sa paligid nila. Kaya kung minsan pag nalaman nilang queen sila in one lifetime, ang ere nila, iba na yung dating after the regression. Ganon? So yes, Eh bakit meron naman ganon. pass na yun eh, hindi na yung... Well, yung iba, dala-dala nila, hindi sila makaget over doon sa lifetime na yun. So, naging attached sila. And in that case, hindi nakakatulong yung past life regression. Ang importante sa past life regression is hindi lang kung ano yung nakita mo, but yung path ng discovery of what happens after nung regression. Kung paano ka natulungan nung session dun sa buhay mo. Jade! Jade, bumangon ka dyan! Bumangon ka, sabi eh! Buhay ka pa, pinapatay mo na yung sarili mo! Ano ba? Kat, bakit? Nagpakita ba sa'yo si Scott? Nagparamdam ba siya sa'yo? Kat, kasi miss ko na siya eh. Tsaka, alam na kaya niya na iniwan ako ni Ronald. Kasi baka yun lang yung naantay niyang udyat para balikan niya rin ako. Diyos ko. Jade! Jade, tama na! Nakikita mo ba at naririnig ang sarili mo? Alam mo ba kung bakit hindi na nagpapakita sa'yo si Scott? Dahil ayaw niya makita yung nangyayari sa'yo ngayon. Diyos ko, Mars! Ang kaluluwa ni Scott ang may kailangan ng tulong. Bakit ngayon parang ikaw na ang may kailangan ng tulong? Matagal nang patay sa Scott. Ako, ang mga anak mo, buhay pa kami. Buhay ka pa. Ano ba yan?
marriage mo because of this? Dumating sa point na nagkaroon akong depression. Minsan nagkakaroon na ako ng wish na sana mamatay na lang din ako. I even came to a point that I was texting my friends na mga psychics na if ever ba mamamatay ako ngayon, makakasama ko kaya si Scott. Oh my goodness, Jade. That's so serious. Finally. Thank you kasi pinagbigyan mo ako. Pinaghandaan ko talaga tong gabi na ito eh. Because this is the night that we have to say goodbye to each other. Because I need to let you go, Scott. Kailangan mo rin akong let go. But before we do that, may isa lang akong request. Pwede bang maging masaya lang tayo ngayong gabing ito? Dahil yun ang gusto kong maalala sa huling gabi nating dalawa. Scott, it's about time. Oras mo na. See you in another life. Mga anak, gusto ko sana mag-sorry sa inyo eh. Kasi nitong mga nakaraan, medyo nakalimot si nanay. Pero ngayon, okay na ako. Nanay is back. Nay, di naman po kailangan mag-sorry sa amin eh. Baka kailangan niyo rin po mag-sorry kay tatay. Para umuwi na po ulit siya. Mabuo na po ulit tayo.
lumaki kayong mga mabubuting bata. Pero hindi kasi madali yung hinihiling nyo eh. Gusto ko lang i-explain sa inyo na may mga bagay na dumarating sa atin na hindi natin inaasahan pero nangyayari. Halimbawa, ito. Alam nyo, hindi porke great love ninyo, kayo ng dalawa yung magkakatuluyan habang buhay. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag naghiwalay kayo, hindi mo na mahal yung tao. O sige, kain lang ng kain. Hintayin ko kayo. Gusto niyo ba paliguan ko pa kayo mamaya? Kaya pala nahirapan tumawid sa langit ang kaluluwa ni Scott dahil nagpakamatay siya. Akala ko nga tuluyan na ako makakalaya eh. Kaso, mali pala ako. Parang may gusto kasi siyang ipahiwatig sa akin eh. Parang may gusto siyang sabihin. Na ano naman? Na mali yung ginawa niya. Na pinagsisisihan niya na yung pagpapakamatay niya. Na parehong mali yung ginawa nilang desisyon ni Emmy Scott. Alam mo, Kat, parang gustong sabihin sa akin ni Scott na ayaw niya nang maulit yung nangyari na yun sa buhay namin ngayon ni Ronald. Pero mukhang nagkamali na naman ako ng desisyon eh. Mukhang wala nang balak bumalik sa amin ngayon si Ronald. Hindi. Jade? Jade? Bakit? Bakit? Bakit, Jade? Tulong! Naku, Jade! Dahil nadala sa ospital si Jade at naagapan agad ito, makakaligtas si Jade sa bingit ng kamatayan. Sa loob ng panahong nasa ospital si Jade, buong puso at pagmamahal siyang inalagaan ni Ronald. Bagay na nakatulong sa mabilis sa paggaling ni Jade sa kanyang karamdaman. Kahit pa anong landas ay tatahakin ko upang tayo'y di magkalayo. Sana'y laging kapiling, yan ang aking dalangin. Mapakailanman hindi magbabago. Gising ka na pala, Sol. Katulog ako eh. May kailangan ka ba? Tum ka ba? Uy ka muna. Okay lang naman ako eh. Tsaka, may mga nurses namang mag-aalaga sa akin dito. Pahinga ka muna. Hindi, Jade. Jade, hindi na kita iiwan. Kung si Scott, pinaglaban niya si Emmy, kaya ko rin gawin yan. Yun nga lang,
Kung si Scott hindi natuloy yung one great love niya kay Emmy, iba naman tayo eh. Bain mo ko, Jade. Alam mo, kahit sa kabilang buhay pa, hanapin pa rin kita. Sisiguraduhin ko na magkakatuluyan pa rin tayo. Ganyan kita kamahal, Jake. Mahal na mahal kita. Saan kayo galing? Ganda po pala dito, Nay, no? Ay, oo naman. Gusto niyo ba ilibot ko kayo? Sige po. Saan niyo gusto magsimula? Saan na ba kayo nakapunta, ha? Doon sa baba. Ha? O, halika. Ako na bahala sa inyo. Simula, mag-enjoy kayo. Ano yung masasabi mong closure ninyo ni Scott? Or is there already a closure between you and Scott? Tapos na ba? Sa part ko, yes, I think nagkaroon na ng closure kasi nilet go ko naman na siya eh. Nilet go mo na. So wala na? Not necessarily wala kasi I will always treasure his memories no matter what eh. Kaya lang kumbaga, natutunan ko na lang i-accept na past life is past life. Ang importante yung buhay ko ngayon. Correct. Mas kailangan kong pahalagahan yun. Napakaganda. Napakaganda ng natutunan mo, no? Thank you very, very much, Jada. Kakaibang kwento ng buhay, itong inilahad mo sa amin sa magpakailanman. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat din po for this opportunity. And I wish you will get well soon. Thank you very much. Ano man ang ating paniniwala tungkol sa reincarnation at sa mga kaluluwang hindi matahimik, hindi natin maikakaila na may mga natutunan tayo sa ibinahaging karanasan ni Jade sa atin ngayong gabi. Ang puso at ang kaluluwa ay nakakabit sa isa't isa. Ang nakaraan at ang kasalukuyan ay may koneksyon sa ating buhay. At higit sa lahat, hindi tayo makakapag-move on kung hindi tayo matututong magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin at tayo na may dapat din humingi ng tawad sa mga nasaktan at nagawan natin ng anumang kasalanan. Ngayon, bukas at